Ang pangalan ko ay Sofia. Ngayon 4 na taon na mula nang mag-date kami ni Eduardo. Ika-4 naming anibersaryo. At araw din ng kasal natin. Alas 11 na. Malapit nang magsimula ang kasal. Bakit wala pa si Eduardo? Kumusta? Kumusta, mahal? Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa pumupunta para sunduin ako? Sofia, baka hindi kita masundo. Si Ivana ay nasusuka sa sasakyan. Nasusuka siya sa ibang sasakyan. Ang Rolls Royce ko lang ang hindi nakakapagpasuka sa kanya. Nagkataon lang na sinundo ko siya. Kaya ang pagsundo sa'yo ay malayo sa daan. Paano kung sumakay ka na lang ng bike share papunta sa venue? Ibig kong sabihin, karaniwan, sumasakay ka naman lagi ng bike share. Eduardo, sira ba ang ulo mo? Ngayon ang kasal natin, hindi sa'yo at kay Ivana. Gusto mong isuot ko ang wedding dress ko at sumakay ng bike share papunta sa venue habang ikaw ay nagmamaneho para sunduin ang iyong kababata? Sino ang pinapakasalan mo? Ano naman ang problema? Transportasyon lang naman yan. Alam kong mahirap ang pamilya mo. Hindi ka pa nakasakay sa mamahaling kotse. Gusto mo lang sumakay sa Rolls Royce ko para magyabang na nagpakasal ka sa mayamang lalaki. Bakit ang materialistic mo? Eduardo, galit ba si Sofia? Kasalanan ko ito. Alam ko na mahilig siyang mag-misunderstand sa akin at sumakay pa rin ako sa kotse mo. Masayang araw ngayon. Sabihin mo sa kanya na huwag magalit. Ihulog mo na lang ako sa tabi ng daan. May ipapasundo na lang ako sa iba. Huwag kang magpakatanga. Gusto lang niyang sumakay dito sa Rolls Royce ko. Para mapagselos niya ang mga katrabaho niya selos, iyon lang. Hindi ko siya papayagan sa kanyang masasamang ugali. Makinig ka, sasabihin ko sa'yo. Yung bike share na lagi niyang sinasakyan, kailangan niyang kumuha ng monthly pass at naghahanap siya ng mga coupon araw-araw. Yung tulad niya na nagpapakasal sa akin, ay tinutulungan ko siyang makatakas sa miserableng social circle na iyon. Ngayong nagpapakasal na siya sa akin, akala niya kaya na niyang mag-artang spoiled? Sobra ko na yatang na-spoil siya nitong mga nakaraang araw. Sofia, papakasalan kita ngayon. Ayokong makipag-away. Kung gusto mo akong pakasalan, sumakay ka ng bike dito. Kung magpapatuloy kang pasaway at hindi makatuwiran, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Hindi pa rin matiis ni Eduardo na makita si Ivana na nahihirapan. Kahit konting hirap ay hindi. Umikot siya ng 1 oras para lang sunduin si Ivana. Nagdadrama lang si Sofia. Dapat siyang magpasalamat na napangasawa niya si Eduardo para itong kwento ni Cinderella. Ano pa ba ang gusto niya? Matagal ko nang sinasabi yan. Hindi siya karapat-dapat kay Eduardo. Kung hindi umalis ng bansa si Ivana, wala sana siyang pag-asa. Ang hindi minamahal ay ang ibang babae. Alam ng lahat, si Ivana ang talagang mahal ni Eduardo. Huwag ninyong sabihin yan, mga kaibigan. Nasa group chat pa si Sofia. Sofia, huwag mo silang sisihin. Akala lang nila na mas bagay kami ni Eduardo, yun lang. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, kapag nakasama mo na sila ng madalas, maiisip nila maganda rin kayong dalawa ni Eduardo. Hayaan mo akong maging makasarili sa huling pagkakataon. Pagkatapos ngayong araw, ikaw ay magiging nobyo ng iba. Eduardo? Ito pala ang tinatawag mong isang purong inosenteng pagkakaibigan? Kaya pala umikot ka para sunduin siya. Kamusta? Eduardo, talagang isang dalisay na pagkakaibigan. Kaya ang pagkakaibigan ninyong dalawa ay selyado ng halik? Nakita ko na lahat ngayong araw. Sofia, tungkol sa litratong pinadala ko, huwag kang magkamali ng pag-iisip. Hindi ko sinasadyang makagat ang labi ko. Kahit na ako ang unang pag-ibig ni Eduardo, at siya ay sumama lang sa iyo dahil nasaktan siya noong umalis ako ng bansa. Yan lang ang dahilan. Pero dahil pinili niyang pakasalan ka, pananagutan ka niya.
Hangad ko pa rin ang pinakamabuti para sa inyong dalawa. Yan ang makukuha mo sa isang hamak na pinagmulan. Hindi marunong tumanggap ng biro at nagtatanim ng galit. Eduardo, paano mo nagawang pakasalan ng isang tulad niya? Huwag mo na siyang isama sa atin sa susunod. Tama, tuwing lalabas tayo, si Ivana parang laging naapi. Ano naman ang kinalaman ni Sofia dyan? Hindi ba niya alam na siya ang maninira ng tahanan? Ang mga taong ito, mula pa noong unang araw na kami ni Eduardo nagsama, mababa ang tingin nila sa akin. Palagi akong binababa. Pinapakita nila na sila ang mas mataas. Sino ba sila para husgahan ako? Tumahimik kayong lahat. Gusto niyo bang maging kaawa-awa? Yun ba? Buti na lang ngayon ang tamang panahon. Magpapakasal. Si Eduardo. Si Ivana, kakagaling lang na iniwan? Kayo, mga kaawa-awa, pwedeng sumunod na. Sofia, anong ginagawa mo? Humingi ka ng tawad sa mga kaibigan ko ngayon din. Sobrang bastos mo. Ako ang hihingi ng tawad? Noong sila ang nambabastos at pinahiya ako, nagbingi-bingihan ka lang. Wala kang sinabi. Ngayon, dahil lang sumagot ako ng konti, gusto mo akong humingi ng tawad? Siya ay laging inosente, galing sa malinis na pamilya. At ikaw, lumaki kang nag-iisip ng masama at nakikipag-away, nakatira sa slums, laging nakikipagkompetensya. Alam mo ba kung gaano nasaktan siya sa sinabi mo? Eduardo, sumakay lang ako sa kotse mo. Bakit kailangan niyang siraan ako at ang mga kaibigan ko? Dahil ba sumakay ako sa kotse mo? Pero ang tinutuluyan niya malapit lang sa hotel, kayang lakarin o bisikletahin, wala pang traffic. Dahil lang sa pagiging mayabang, kailangan niyang sabihin ang mga yon tungkol sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung gusto pa rin niyang ituloy ang kasal ngayon, kailangan niyang humingi ng tawad sa iyo at sa mga kaibigan ko. Kung hindi, huwag na lang siyang pumunta. Sofia, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Narinig mo ba ang sinabi ko? Humingi ka ng tawad kay Ivana bago ang kasal. Humingi ka ng tawad sa mga kaibigan ko. Kung hindi, ang kasal na ito ay kanselado na. Hintayin mo. Mamaya, sa kasal, bibigyan kita ng tamang paghingi ng tawad. Eduardo, parang gusto ka talaga niyang pakasalan. Kapag nagalit ka, natatakot siya. Nakakaawa talaga si Sofia. Para sa pera, hindi na niya pinapahalagahan ang dignidad niya. Hindi ba kayo ang mayayabang kanina? Bakit nung sinabi ni Eduardo na hindi siya magpapakasal, nagpanik siya? Kung tutuusin, ang makapag-asawa sa angkan ng Reyes, matutuwa ang kanyang mga ninuno. Sobra. Sa kasal ko, iniimbitahan ko ang lahat na mag-bike sharing. Diyos ko, binibini, lumitaw ka pagkatapos ng 2 taon. Kumusta naman? Ang pagiging mahirap. Binibini, kung sasabihin mong silangan, hindi kami pupunta sa kanluran. Kailangan ba talagang mag-bike sharing? Bagong uso ba ito? Bakit ang dami mong tanong? Sinabi ni Binibining Sofia na mag-bike sharing, kaya gawin nyo na lang. Aalis na ako ngayon. At darating ako ng eksakto. Eduardo, mula pagkabata, lagi akong iniisip ng tatay ko na hindi ko kayang magtiis. Kaya nakipagpustahan ako sa kanya na itago ang aking pagkatao sa mga Garcia at magsimula sa pinakamababa. Ngayon, gusto kong samantalahin ang magandang araw na ito upang direktang sabihin sa iyo na ako ang tagapagmana ng mga Garcia. Ang pakikipagsosyo na sinusubukan mong makuha sa mga Garcia ay nakuha na. Pero pagkatapos ngayon, anumang pakikipagtulungan sa mga Garcia ay hindi na mangyayari. Ang pulong ay pansamantalang kanselado. Dadalhin ko ang kasal ng tagapagmana ng Garcia. Tara na. Dadalhin ko ang kasal ni Binibining Sofia ngayon. Bye. Pwedeng maghintay ang deal. Dadalhin ko ang kasal ni Binibining Garcia ngayon.
Sino ang papakasalan mo? Eduardo. Hindi siya karapat-dapat. Simeon. Ang aking kababata, ikaw, pilyo ka talaga. Palagi mo akong sinusubaybayan nitong mga nakaraang taon. Marami kang alam, ha? Kung si Simeon ay handang sumakay ng bisikleta para mag-propose, saka kita pakakasalan. Bakit hindi yung pinili ko? Yung maikling wedding dress? Ito ay galing kay Ivana. Ipinaghanda niya ito para sa'yo. Sabi niya ito ang pinakaangkop sa'yo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang fashion designer. Hindi ka naman. Mas marunong kaysa sa isang profesional, di ba? Lalo na't ang wedding dress na ito ay haute couture. At hindi ka pa nakasuot ng mga brand name o haute couture. Kaya hindi mo lang naiintindihan. Kailangan mo lang makinig kay Ivana. Sofia, malamang hindi mo kami naiintindihan. O kung ano ang gusto ng aming grupo. Kailangan mo na lang masanay. Itong isa ay perpekto para sa'yo. Kaya ang wedding dress na ito ay sinadya para i-highlight ang aking mga kapintasan. Kaya pala, noong una, sinabi mo sa kanila na dapat itong i-deliver isang araw bago ang kasal. Para lang wala akong pagkakataong palitan ito. Ivana, gusto mo akong hiyain, hindi ba? Padyaso. Padyak ng mas mabilis. Masyado kang mabagal. Kung hindi, hindi mo mapapakasalan si Eduardo. Ivana. Sakto. Babayaran mo ito? Nagbibiro ka. Talaga namang nag-shared bike ka. Wow. Nagpagulong-gulong ka ba sa imburnal? Nagpapakita ka sa suot mong yan? Hindi ka ba nahihiya? Eduardo, grabe ang pagsisikap ng nobya mo para lang mapakasalan ka. Unang beses ko makakita ng nobya, sumakay ng shared bike. Para lang sumakay ng bisikleta. Pinunit mo pa ang wedding dress mo. Wala ka talagang hiya. Sofia, bakit ang gulo-gulo mo? Kung alam ko lang, papapuntahin ko sana sila. Magpapadala ng sasakyan para sunduin ka. Kasalanan ko dahil nasusuka ako sa sasakyan. Kaya sumakay ka ng shared bike papunta rito. Pero, bakit hindi ka man lang nagbago ng damit? Ito ba ang plano mong pagpapakasal? Itigil mo yung peking awa mo. Salamat sa'yo ang lahat ng ito. Pasensya na. Sofia, hindi ko alam. Hindi ka man lang nagbayad para sa taxi. At sumakay ka na lang ng shared bike. Ang taxi ay 20 o 30 dolyares lang. Kailangan mo bang maging kuripot ng ganyan? Maaaring. Ang allowance na binibigay sa'yo ni Eduardo, hindi sapat, nakasuot ng ganyan. At dumating sa shared bike. Kung mahuli ka ng reporter, ano ang gagawin ni Eduardo?
Kailangan pa rin niyang makipagkita sa mga business partner sa hinaharap. Kung malaman ng mga partner niya, tatawanan nila siya tiyak. Ikakasal ka na kay Eduardo. Bakit hindi mo alam kung paano siya suportahan? Pinipigilan mo lang siya. Eduardo, tingnan mo, ngayon si Sofia at ako parang magkapatid ang suot natin, di ba? Magkapatid na suot. Kung tatanungin mo ako, mas mukha itong isang senyora at kanyang kasambahay. Sa kanyang magaspang na itsura, ang pagiging kasambahay mo ang tanging kaya niyang gawin. Tama na. Kanina, nang umalis ako ng bahay, umiinom ako ng herbal tea. Hindi ko na kailangan ng green tea. Ang daming tsaa ay sumasakit ang tiyan ko. Pasensya na, Sofia. Hindi ko alam na hindi ka marunong tumanggap ng biro. Ayaw ko lang ilagay si Eduardo sa mahirap na sitwasyon. Akala ko kung magkasundo tayo, magiging masaya siya. Ivana, ayos ka lang? Ayos lang ako. Eduardo, huwag ka ring magalit sa kanya. Siya ang nobya ngayon. Pero pumunta siya gamit ang pampublikong bisikleta. Normal lang sa kanya na mapahiya. Sofia, ito ay kuwintas na binili ko para sa iyo. Regalo sa kasal. Hayaan mong isuot ko ito sa iyo. Pero ang kuwintas na ito ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Kailangan mong ingatan ito. Ivana, negosyo ba ng pamilya mo ang pagnanakaw? Isang kwintas na salamin para sa $1,000,000? Ikaw na dukha, ano ang alam mo? Halika rito at humingi ka ng tawad kay Ivana. Sofia, wala akong pakialam kung bakit ka galit. Ngunit ngayon, dapat kang humingi ng tawad kay Ivana. Lahat ito ay galing sa pagkakabasag ko ng bisikleta, papunta rito. At hindi mo pa rin alam kung bakit ako galit? Pumasok ka at magpalit ng damit. Tama na. Hindi ka pa ba nahihiya? Kung mahuli ito ng media, ang PR team ng mga Reyes kailangang magpaliwanag. Ivana, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kasal, pagagawin ko siya na mag-alay ng tsaa at humingi ng tawad. Ayos lang, Eduardo. Simula ngayon, mananatili ako sa bansa. Makakaabala ako para turuan siya ng tamang asal. Pero, hindi ba siya mapapahiya sa kasal ngayon? Kung mapahiya man ako o hindi wala kang pakialam. Tama na. Sofia, paano ka naging ganyan kasungit? Sasabihin ko sa iyo, hindi ko pa hihintulutan ang iyong kabastusan magpakailanman. Ikaw ay hihingi ng tawad kay Ivana ngayon din. Kung hindi, ang kasal na ito ay kanselado. Gusto mong kanselahin ang kasal? Sige, ikansela mo. Sige lang, hindi naman kita pakakasalan. Hindi ka magpapakasal sa akin? Kung wala ako, makakapasok ka ba sa mataas na lipunan? Kung wala ako, sino pa ang mahahanap mo na may mas magandang kinabukasan? Ano ang sinasabi mong mura? Ikaw. Binibini. Binibini. Narito kami para sa iyong kasal. Binibining Sofia. Si Binibining Sofia sa isang bisikleta pampubliko. Tabi! Nandito si Simeon! Sofia, pakakasalan mo ba ako? Hindi. Sino siya? Saan mo nahanap ang mga kahina-hinalang lalaking ito? Kung sasang-ayon kang pakasalan ako, kukunin ko ang mga Reyes bilang regalo sa iyong kasal. Nagloloko ka. Niloko mo kami para pumunta dito para akitin kaming mga single at ipamukha sa amin. Ang pagkaing aso na ito ay mahirap lunukin. Pinadyak ko ang bisikletang iyan hanggang dito. Para lang pakainin ng dog food. Pinapanood silang magpakitang gilas ng kanilang pag-ibig. Ikakasal na kayo. Naisip niyo ba ang nararamdaman namin? Kapag umuwi na kami, ipipilit ng aming mga magulang na magpakasal kami. Simeon, talaga namang, nag-propose kay Sofia. Kunin ang mga Reyes bilang regalo sa kasal ni Sofia? Sofia, ang mga taong inupahan mo ay nakakatawa. Iyon ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Pakasalan mo siya! Sofia,
Ang singsing na ito ay iniwan ng aking lola para sa kanyang magiging manugang. Kapag isinuot mo ang singsing na ito, magiging asawa na kita. Mula ngayon, bahala ka na sa akin. Sofia, nagpakahirap ka ng ganito, inupahan ang lahat ng mga taong ito para magpanggap na mayaman? Nakakaloka. Mayayaman bang tao sumasakay ng bisikleta pampubliko para mag-propose? Sofia, napapanood mo ba masyadong maraming teleserye? Iniisip mo na ang totoong buhay ay ganon? Ang walang muwang. Eduardo, sinabi ng lalaking iyon na kukunin niya ang negosyo ng pamilya mo, kaya, natatakot ka ba? Pagkuha sa mga Reyes, si Simeon, hindi na kailangang gumalaw. Sino man sa aming tatlo ay kayang bilhin ang mga Reyes. Hindi pwede. Seryoso? Akala nyo ba na ang paggamit ng shared bike ay nagpapakita na kayo ay old money? Ang munting prinsipe ng real estate ng mga De La Cruz. Alam ba ng tatay mo na nandito ka? Nagmamaganda sa mga tao? Ang pangalawang tagapagmana ng mga Santos. Narinig ko na ang iyong buwan ng allowance ay ibinabayad lingguhan. Kawawa naman. Paano mo nalaman yon? Sino ka ba talaga? Kanina lang, binanggit nila si Simeon. Hindi maaari na siya. Ang Simeon na kilala natin, iyong Mr. Lim, maaari ba? Imposible. Ang CEO ng grupo ng mga Lim ay magpopropose sa mahirap na babaeng ito. Pero, ang lalaking iyon ay kamukhang-kamukha ng pangalawang anak ng pamilya Wang. At ang nasa tabi niya ay kamukha ni Mr. Jiang. Tigilan mo na ang pagbibiro. Ang pinakamayamang grupo ng mga binata sa Haicheng, ang mga tagapagmana, magkikita dito. Sofia, ngayon ang araw ng kasal natin. Malapit nang magsimula ang seremonya. Saan mo nakita ang taong ito? Para magpanggap? Sofia, umupa ka ng tao para gumanap bilang CEO ng grupo ng mga Lim. Papatayin mo ba kami sa kakatawa? Sabihin mo sa lahat, ang CEO ng grupo ng mga Lim ay sasakay ng shared bike para mag-propose. Sofia, gamitin mo ang utak mo. Lahat ng ginagawa mo ay para lang umatras si Eduardo. Tulad mo paano ka makakapag-asawa sa mga Reyes at maging may bahay ng mayamang pamilya. Ang mga Reyes. Old money. Ang mga Reyes, kailan pa sila naging old money? Huwag mong hiyain ang terminong old money, okay? New money na tulad nila, na kumita ng pera sa ilang transaksyon sa lupa, ilang taon pa lang silang mayaman. Paano sila nangangahas na tawagin ang sarili nilang old money? Ivana, ang lalaking iyon ay parang CEO talaga ng mga Lim. Simeon. Ang mga tagapagmanang nakasakay sa shared bike. Sofia, paano niya malalaman si Simeon? Pasensya na, pero ako ay GNG. Simeon na ngayon. Ginoong Reyes, parang kasal mo ay malapit nang magsimula. Nawawalan ka lang ng nobya, hindi ba? Sa tingin ko itong binibining Ivana ay perpekto. Tingnan mo, parang damit pang kasal ang suot niya. Sana ay pagbalain kayo sa inyong mahabang masayang pagsasama. Hindi? Ano bang pinagsasabi mo? Magkaibigan lang kami. Magkaibigan? Anong klaseng magkaibigan ang naghahalikan araw-araw? Yung tipong nagkakagatan ng labi hanggang sa dumugo? Eduardo, paano ko to hindi nakita dati? Ang lakas talaga ninyong dalawa. Biro lang yun. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong pakasalan. 50. Itong damit pang kasal, pinapili mo siya para sa akin. Pati ang venue ng kasal ay pinalamutian ayon sa panlasa niya. Noong nagde-date tayo, laging mo siyang isinasama bilang pangatlo. Eduardo, ito ba ang tawag mong pagmamahal sa akin? Gustong pakasalan ako? Ngayon, kung maglakas loob kang sabihin sa harap ng lahat na si Ivana ang mahal mo, hahangaan kita bilang tunay na lalaki. Sayang naman. Hindi ka. Uy, anong ginagawa mo? Galing ka sa mahirap na pamilya. Ang pamilya ko ay laging tutol dito at lagi akong namamalimos sa kanila. Sa wakas ay tinanggap ka nila at hindi ka pa rin nasisiyahan. Dapat tutol ang pamilya mo. Dahil tayong dalawa ay talagang hindi bagay. Hindi tayo mula sa iisang mundo. Pero wala akong pakialam. Ikaw ang lagi kong minamahal. Pero ako, may pakialam ako. Dahil ang pamilya mo, ang mga Reyes, ay talagang hindi karapat-dapat sa aking pamilya. Ang mga Garcia. Alam ko, pero wala akong pakialam kung mahirap ka. Tingnan mo, pagkatapos mong pakasalan ako, ang iyong mga magulang ay hindi na kailangang magtrabaho ng napakahirap. Hindi mo sila pwedeng hayaan na tumanda
At magsasaka pa rin sa bukid, hindi ba? Sinasabi mo sa mga tao na ang iyong mga magulang ay magsasaka. Ang tatay mo ba alam ang reputasyong ito na ibinigay mo sa kanya? Hindi ko sinabi iyon. Sila mismo ang nag-assume. Sinabi nila na mahirap ang pamilya ko at ang aking mga magulang ay magsasaka. Halika rito. Hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo ng maayos. Siya si Sofia, ang tagapagmana ng Grupo Garcia sa lungsod ng Hay. Siya rin ang kahalili ng Grupo Garcia. Ang asawa niya, si Simeon, ay ang CEO ng Grupo Ling. Hayaan mong sabihin ko ito ng ganito, kahit isa sa kanilang mga pamilya ay kayang gawin ang iyong pamilya na mawala mula sa lungsod ng Hay sa susunod na araw. Naintindihan mo? Ang tagapagmana ng Grupo Garcia, Sofia. Sofia, bakit ikaw ang tagapagmana ng mga Garcia? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo sa akin kung sino ka, wala sanang naging problema. Sa totoo lang, ang mga magulang ko ay hindi sana tumutol sa atin. Mahal ka sana nila. Hindi ako gusto ng mga magulang mo. Gusto nila ang tagapagmana ng mga Garcia, ang tagapagmana ng mga Go, o ang tagapagmana ng mga Wang. Anong mahalaga doon? Gusto lang nila ang mga tagapagmana ng magagandang pamilya. At isa ka roon. Kaya bakit magkunwari? Eduardo, paulit-ulit mong sinabi noon, kahit sino man ako, kahit ano ang katayuan ko, gusto mo lang ako kung sino ako. Paano ka nagbago ng isip ng ganito kabilis? Dahil lang naisip mo na ako ay isang ordinaryong babae, kaya dati, ikaw hindi mo ako sineseryoso. Iyon ba? Nari, ang iyong kababata ay nasusuka sa sasakyan. Mas mahalaga iyon kaysa sa sarili nating kasal. Kaya kailangan mong sunduin siya. At gusto mo akong pumuntang nakakasamento sa isang rentahang bisikleta? Hindi ko sinasadya. Lahat iyon ay ideya ni Ivana. Hindi ko naisip ng mabuti. Hindi ko intensyon na siraan ang ating kasal. Zara, magpakasal na tayo ngayon. Patutunayan ko kung gaano kita kamahal. Hindi pa ako patay. Huminga pa ako. Iwasan mong hawakan ang asawa ko. Eduardo, huwag kang makinig sa kalokohan ni Sofia. Baka nakilala niya ang isang playboy sa isang kahina-hinalang lugar at dinala niya rito para magpakitang gilas. Dahil lang sinasabi niya na siya ay tagapagmana ng mga Garcia, ay hindi iyon totoo. Ginoong Garcia, hindi kailanman nabanggit na may anak siyang babae sa publiko. Sinamantala lang niya iyon para dayain ka. Huwag mo siyang paniwalaan. Totoo ba ang sinabi ni Ivana? Nagpapanggap ka bang tagapagmana ng mga Garcia para lang magpangalan? Kung hindi iyon totoo, kung gayon, wala akong magagawa para tulungan ka mamaya. Hindi mo naman talaga iniisip na lahat ay walang hiya tulad ni Ivana, diba? Itinatago ang kanyang pagkatao. Kunwaring mayamang tagapagmana. Ano bang pinagsasabi mo? Si Ivana, ikaw? Ang illegitimate na anak ng mga Go, diba? Narinig ko na naging kept woman ka sa ibang bansa at pinagsusuntok ng asawa ang mukha mo. Paano ka nakabalik at biglang nagpaka-inosente? Akala mo yata ang mga marurumi mong sikreto ay hindi alam ng iba, ha? Ang nakakatawa, hindi lang alam ang lahat ng eskandalo mo. May mga litrato pa ako. Wala akong gagawin bukas. Kukunin ko lahat ng litrato mo. Aayusin ko ng maayos. At ipapadala sa tatay mo. Hayaan mo siyang makita. Siguradong high def at walang censorship yan. Tingnan natin kung si Ginoong Go ay gugustuhin pa kilalanin ka, ang kanyang illegitimate na anak. Ano bang problema? Nawalan ka ng dila? Akala mo yata pag nagkunwari kang purong bulaklak sa loob ng ilang araw, naging totoo kang inosenteng dalaga ha? Masyado kang mabilis mapasok sa papel. Pero ayos lang, ikaw at si Eduardo, kayong dalawa. Bagay na bagay. Nais ko kayong maging masaya. Nagsisinungaling ka. Naiintindihan ko na. Sinasabi mo lahat to para lang itago ang katotohanan na nagpapanggap kang tagapagmana ng mga Garcia. Ano bang problema? Takot aminin ang ginawa mo? Isipin mo kung ano gusto mo. Simeon, hindi pa nagsasara ang opisina ng sibil. Kumuha na tayo ng marriage license.
May kulinan din sila. Lahat, sumakay na sa kotse. Sofia, kung aalis ka, huwag kang umasang babalikan pa kita. Eduardo, sobra ang ginawa ni Sofia sa'yo. Bakit hinahabol mo pa rin siya? Oo, Eduardo. Ulila lang siya. Nagpanggap pa siyang tagapagmana ng mga Garcia. Sa tingin ko, yung Rolls Royce na iyan, inarkila niya yan, kumukuha ng mga artista, nag-aarkila ng mamahaling sasakyan. Iniisip na, maniniwala kaming saay, ang tunay na mayaman. Siniraan pa ni Sofia si Ivana, sinabing may bumubuhay kay Ivana, ang sama niya. Ang ganyang tao, hindi karapat-dapat para kay Eduardo. Tama. Selos lang si Sofia. Kaya niya nasabi ang mga yan. Ayos lang. Pero dahil tumakas si Sofia ng ganito, at malapit nang magsimula ang kasal. Eduardo, paano mo? Ipapaliwanag ito sa pamilya at mga bisita. Eduardo, pakiramdam ko si Sofia ay hindi kailanman karapat-dapat para sa'yo. Hindi mo ba gusto si Ivana? Pakasalan mo na lang siya. Tama. Si Ivana lang ang nakikita ko, bilang isang nakababatang kapatid. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Eduardo, dapat mong balikan si Sofia. Pupunta ako para ipaliwanag sa mga magulang mo at linawin ang mga bagay-bagay para hindi nila malaman na tumakas si Sofia. Ano, tumakas si Sofia? Mahirap lang siyang babae. Nakapag-asawa siya sa pamilya natin dahil lang nakita ko kung gaano siya kamahal ni Eduardo at naglakas loob siyang tumakas? Ano ba talaga ang nangyayari? Nandito ngayon ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. Kung talagang tumakas si Sofia, saan mapupunta ang mukha ng pamilya natin? Sofia, huwag ka nang mag-isip na bumalik pa. Sinusubukan mong agawin si Eduardo sa akin. Tay, nanay, hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ako, Eduardo, bakit mo pa siya tinatakpan? Sa araw ng kasal niya, kumuha si Sofia ng mga artista para magpanggap ng mga Garcia. Pinahiya si Ivana. At saka tumakas kasama ang lalaking yon. Tumakas lang siya. Ang babaeng ganyan, hindi kailanman naging karapat-dapat para sa iyo. Eduardo, totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Ano bang ginawa ng pamilya natin para maranasan ito? Mahal, 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 mahal. Ginoong Lim, inaasahan ko na makipagtulungan sa iyo mula ngayon. Ginang Lim, hinihintay ko ang araw na ito sa loob ng mahabang panahon. Sofia, paano mo nagawang magpakasal nang hindi mo sinasabi sa akin? Gusto mo bang mapahamak? Tay, ako. Uuwi ako ngayon din. Tara na. Noong kayo ni Eduardo nagde-date pa, hindi ako pumayag. Pero ipinilit mo na makasama siya. At tingnan mo ang nangyari. Pagpapalit ng lalaking ikakasal sa araw ng kasal. Sa tingin mo ba ang mga Garcia ay hindi pa nahihiya ng husto? Tay, alam ko na mali ako. Tito Garcia, si Eduardo ang unang nanghiya kay Sofia. Kaya niya nakansela ang engagement. At saka, tapat ang damdamin ko para kay Sofia. Pangangalagaan ko siya ng mabuti. Simeon, pinanood kitang lumaki. Ikaw ay isang matatag na tao. At si Sofia, naniniwala akong mapapabuti siya sa iyo. Mabuti iyon. Oo, mas mabuting makita ang tunay na kulay ng basurang iyon bago magpakasal. Kung makita mo pagkatapos, huli na para magsisi. Sabi mo pa. Hey, tingnan mo. Kaming dalawa ni Simeon ay may lisensya na sa kasal. Kailan ang kasal namin? Pipili tayo ng isang mapalad na araw at aayusin ang seremonya para sa inyo. Salamat, Tay. Salamat, Tito Garcia. Bakit mo pa ako tinatawag na tito? Oras na para baguhin iyon. Salamat, Tay. Tara, dito ka umupo. Bakit ka nakatayo diyan?
Ayun, ganyan dapat. Tungkol naman sa iyo, maganda ang ginagawa mo sa trabaho kamakailan. Nakapag-asawa ka na at nakapag-ayos na ng buhay, at ang tatay mo tumatanda na. Ang kumpanya oras na para ibigay ito sa iyo. Pipili tayo ng isang mapalad na araw sa panahon ng investment conference upang ipahayag na ikaw ang tagapagmana ng Sullivan Group. At saka, ang masayang balita tungkol sa iyo at kay Simeon. See ya, Tay. Nanay, Tita, pakiinom ng tubig. Eduardo, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? nasusuka si Ivana sa kotse. Hindi siya sanay sumakay sa sasakyan ng iba, kaya wala akong nagawa kundi sunduin siya gamit ang Rolls ko. Pero sino ba mag-aakala na si Sofia ay maiinggit? Pinipilit niyang kanselahin ang kasunduan. At inaangkin pa niya na siya ay isang uri ng tagapagmana ng mga Garcia. 4 na taon mo na siyang nililigawan at nakatira kayo nagsisiksikan sa isang $15,000 na upa na apartment. Sumasakay ng bisikletang pinagsasaluhan papuntang trabaho araw-araw kahit noong ikinasal kayo. Hindi man lang dumalo ang mga magulang niya. Kung siya talaga ang tagapagmana ng mga Garcia, ako naman ang asawa ng pangulo ng kumpanya. Tita, huwag kang masyadong magalit. Sofia, baka medyo mayabang, pero hindi naman siya masamang tao. Pupunta ako at hihingi ng tawad sa kanya mismo balang araw. At ipagkakasundo ko sila ni Eduardo. Humingi ng tawad para saan? Huwag mong subukan dahil inaangkin niya na siya ang tagapagmana ng mga Garcia, kaya ang pamilya natin, ang mga Reyes, ay hindi makakapantay sa kanya. Kailangan mo siyang hiwalayan. Nanay, ako. Eduardo, tama ang iyong ina. Akala ko dati na si Sofia ay medyo mahirap lang. Ngunit ngayon tila hindi lang siya sinungaling, kundi mayabang din. Ang aming pamilya, ang mga Reyes, hindi kailanman tatanggap ng ganyang manugang. Tama. Sa tingin ko si Ivana ay okay naman. Ang isang tulad ni Ivana ay ang uri ng mabuting manugang na kailangan ng ating pamilya. Tita, kahit na gusto ko si Eduardo, nakadepende lahat sa kanyang kagustuhan. Nakikita mo kung gaano siya kamaunawain? Napakaunawain. Gutom na ako. Bilhan mo ako ng makakain. Bilisan mo. Eduardo, mauna ka na. Ako na ang bahala kay tita. Si. Ivana, iha, binabantayan kita upang maging manugang ng pamilya natin. Ngayong si Sofia ay umalis na, ipapakasal kita sa ating Eduardo. Ngunit si Eduardo ay tila hindi pumapayag. Huwag kang mag-alala, basta't nandito ako, sasang-ayon din siya sa huli. Tita, kumain ka ng kahel. Sige, balatan mo para sa akin. Ang sarap. Eduardo, naghihintay ka ba ng balita mula kay Sofia? Pero ilang araw na siyang wala. At wala kaming balita mula sa kanya. Sa tingin mo ba ay may nangyari sa kanya? Samahan na lang kita sa paghahanap sa kanya. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Wala akong pakialam. Naghihintay lang ako ng balita tungkol sa pakikipagsosyo sa mga Garcia. Itong si Sofia nagsasabing siya ang tagapagmana ng mga Garcia at nag-asawa pa sa pamilya Lim na kilala. Pero hanggang ngayon, ang mga Garcia at ang mga Lim ay walang kahit anong reaksyon. Itong si Sofia, sinungaling talaga siya. Ngayon iniiwasan niya si Eduardo. Malamang nahihiya siyang magpakita. Pwede bang wag na nating pag-usapan siya? Eduardo, narinig ko sa susunod na linggo, ang mga Garcia ay magdaraos ng investment conference. Kung talagang gusto mo makipagsosyo sa mga Garcia, maaari kang pumunta ng personal sa komperensya at makipagkita kay Ginoong Garcia. Sa iyong talino at kakayahan, tiyak na mapapaboran ka niya. Tama si Ivana. Narinig ko mahilig si Ginoong Garcia sa kaligrapya at mga pintura. Eduardo, maaari kang pumunta sa bahay subasta bumili ng ilang likhang sining at ibigay kay Ginoong Garcia. Si Ivana pa rin at kayong mga nagmamalasakit sa akin. Tara, mag-toast tayo. Gabi na. Dapat mauna ka nang umuwi. Sige, tara na. Paalam.
Ang pag-ibig ay hindi tumitingin kung sino ang nauna. Ang hindi minamahal ang tunay na mang-aagaw ng tahanan. Ivana, itinapon ko ang aking basura sa iyo at tinatrato mo na parang kayamanan. Hayaan mong bigyan kita ng payo. Kung may sakit ka, magpagamot ka. Huwag kang pumunta rito at mabaliw sa harap ko. Anong problema sa kanya? Anong problema? Sinong nanggulo sa'yo ngayon? Sino pa ba, kundi si Ivana? Ano? Nagseselos ka ba? Ano bang pinagsasabi mo? Sa tingin ko lang, kasuklam-suklam ang dalawang yon. Oh, tigilan mo nga. Huwag kang magalit. Paano kung ganito? Mag-iisip ako ng paraan para malugi ang mga Reyes. Huwag naman nating masyadong gawin yan. Ang pakikitungo sa mga basurang tulad nila ay magpaparumi lang sa aking mga kamay. Tama? Bukas, may subasta, sa tingin ko. Gusto kong pumili ng mga kaligrapiya at pintura para kay tatay. Sasama ka ba sa akin? Walang problema. Simeon, hindi ko alam na may 8-pack ka. Huwag magmadali. Ngayong gabi, ang gabi ng ating kasalan. Marami kang pagkakataon para humawak. Sofia, buwisit ka. Paano mo ako matatawag na baliw? Sa tingin ko ikaw ang baliw. Sofia. Sofia. Tinanggihan mo ang isang mayamang proposal ng kasal. Kaya ngayon, sisiguraduhin kong matutuloy ang kasal. At ipakasal sa akin si Eduardo. Sofia? Sofia, pasensya na. Kasalanan ko. Huwag kang magalit sa akin. Yang pesteng Sofia na yan. Kapag ako na ang asawa mo, gagawin kong miserable ang buhay mo. Pasensya na talaga. Tingnan mo yang walang hiya na si Eduardo. Alam niyang madidischarge na ako ngayon at hindi man lang siya nag-abalang sunduin ako. Ngayon naka-off pa ang phone niya. Sa tingin mo, hinanap niya ulit yang babaeng si Sofia? Ay, ano ba? Sabi ng doktor, may high blood ka. Bawal kang mainis. Kumalma ka lang, okay? Pilyo ka talaga. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Anong ginagawa mo rito? Eduardo, kagabi, ikaw ay sobrang lasing. Sinubukan kitang tulungan paakyatin sa taas para magpahinga, pero hindi mo ako pinakawalan. Eduardo, hanggang sa ganito na ang nangyari. Kahit anuman, kailangan mong panagutan si Ivana. Tama. Kalimutan mo na ang sinungaling na si Sofia na pera lang ang habol. Alisin mo na siya sa isip mo, okay? Ivana. Tungkol sa kagabi, lasing na lasing ako. Wala ako sa tamang pag-iisip noong nakipagtalik ako sa'yo. Ako. Eduardo, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Alam kong hindi mo ako gusto. Tinutulungan lang kita kanina, nagpapanggap para sa mga magulang mo. Kapag nagkaayos na kayo ni Sofia, aalis na ako. Magpapanggap tayong walang nangyari. Ivana, pasensya na at kailangan mong maranasan ito. Ito ay bank card sa pangalan ko. Kunin mo, gamitin mo kahit saan mo gusto. Ituring mo itong paraan ko para makabawi sa'yo.
Sige, hindi na ako magpapakipot, Eduardo. Oh, siya nga pala, Eduardo. Hindi ba gusto mong kumuhan sa mga sulat-sulat at pintura para kay Ginoong Garcia? Sasama ako sa'yo. May alam ako kaunti tungkol sa mga pinturang tinta. Kayo dalawa, ano ang hinahanap nyo ngayon? Ilabas nyo ang ilan sa inyong mga tradisyonal na pinturang tinta ng Chino. Yung mas mahal. Opo, sandali lang po. Maganda yung rolyo na iyon. Sofia, ilang araw kang nawawala at kasama mo pa rin yung gwapong lalaki? May lugar pa ba ako? Sa paningin mo bilang iyong fiancé? Eduardo, hayaan mong paalalahanan kita ulit. Ang ating kasunduan ay tinapos na. Ikaw at ako ay wala ng anumang relasyon. Sofia, si Eduardo ay patuloy na nagbibigay sa'yo ng pagkakataon at hindi mo ito pinapahalagahan. Itong gwapong lalaki ay sobrang mahirap. Paano siya makakapantay kay Eduardo? Kung ano ang asawa ko, ay hindi mo napakialam. Ikaw na sumisira ng pamilya. Huwag mong hawakan ang asawa ko o hindi ako mananagot sa susunod na mangyayari. Amo, pakilabas po lahat ng mga kaligrapya at pintura para makita namin. Ang mga kaligrapya at pintura dito sa tindahan ni Ginoong Tan ay napakahalaga lahat. Isang gwapong lalaki tulad mo. Kaya mo bang bilhin ang mga iyon? Kung kaya ko o hindi, hindi mo na dapat alalahanin. Ginoong Tan, ngayon, lahat ng mga kaligrapya at pintura sa iyong bahay subasta, kukunin ko lahat. Kalkulahin mo ang kabuuang halaga. Ginoong Reyes, ang pinagsamang halaga ng lahat ng aming pintura dito ay hindi mura, alam mo. Sinabi ko sa iyo na kalkulahin ang kabuuan, kaya gawin mo na lang. Agad-agad. Umabot sa ganitong halaga, 8 milyon. 80 milyon. Eduardo, ang payo ko sa iyo ay huwag kang mag-ambisyon ng sobra. Alam ng lahat. Ang kumpanya ng iyong pamilya, ang mga Reyes, ay isang maliit na negosyo lang. 80 milyong dolyar? O iyong 3 taong kita ng mga Reyes, hindi ba? Ginoong Reyes, bibilhin mo ba o hindi? Kung hindi, ako na lang. Ngunit kung kumalat ang balita na si Ginoong Reyes ay mas maliit ang pera kaysa sa isang gwapong lalaki tulad ko, natatakot ako na ang buong pamilya Reyes ay mapahiya. Eduardo, kung ito ay makapagpapasaya kay Ginoong Garcia, kahit anong halaga ng pera ay sulit. Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Ginoong Tan, ibalot mo lahat ito para sa akin. Agad-agad. Sofia, sinasabi mong ikaw ay ang tagapagmana ng mga Garcia, tama? Sa ilang araw, si Ginoong Garcia ay maghahanda ng isang handaan sa bahay. Mag-iimbita siya ng iba't ibang kilalang bisita at mga ginoo mula sa lipunan. Kapag dumating ang oras, dalhin mo itong tinatawag mong bilyonaryong asawa mo na pang-itaas upang dumalo. Gusto kong makita kung si Ginoong Garcia ay kikilalanin ka pa ba bilang kanyang anak. Si? Tara na, mahal. Talagang nakuha natin si Eduardo ngayon. Masaya? Masaya. Pero wala naman kaming ginawa sa kanya. Siya mismo ang tumalon sa hukay na iyon. Anong kinalaman nun sa amin? Bukod dito, kung hindi dahil sa kanya, tinatawag kang gwapong lalaki, paulit-ulit kang tinatawag ng ganyan, gagalitin ko ba siya ng ganoon? Alam kong ang asawa ko ay manindigan para sa akin. Sige, humanap tayo ng ibang tindahan at tingnan kung mayroon silang mas magandang painting para kay tatay. Ang init ngayon. Huwag na tayong pumunta. Pagdating ng panahon, para sa tatay ko, pwedeng kumuha na lang tayo ng tsaa para sa kanya. Ako ang anak niya. Matutuwa siya kahit na wala akong dalang regalo. Matutuwa siya kahit na wala akong dalang regalo. Sige, kahit ano sabihin mo, mahal. Tara na.
Kapag nagkita tayo mamaya ni Ginoong Garcia, kailangan nating makipag-usap ng maayos sa kanya tungkol sa pakikipagtulungan sa mga Reyes. Tama, ang mga Garcia ay isa sa mga pinakakilalang pamilya sa Haicheng. Kung makakalapit tayo sa kanila, sa hinaharap, ang ating pamilya, ang mga Reyes, ay siguradong hindi na tayo maghihirap. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Iwan nyo na sa akin. Magiging maayos ang lahat. Sofia. Talaga namang may kapal ang mukha siyang pumunta sa piging ni Ginoong Garcia. Sofia, ano ang ginagawa niya rito? Sofia, ang kapal ng mukha mong pumunta rito sa party ng mga Garcia. Hindi ka ba natatakot na malantad sa pagpapanggap na ikaw si Binibining Sofia? Sino ang nagsasabing nagpapanggap ako? Kahit ngayon, sa lugar na ito, nagsisinungaling ka pa rin. Eksakto. Si Sofia ay galing sa mahirap na pamilya. Paano siya magiging anak ng mga Garcia? Eksakto. Mahirap na pamilya? Sabi Nino, hindi ko yon sinabi. Kung hindi ka galing sa mahirap, tingnan natin kung ano ang dala mo na mahal na tagapagmana ng mga Garcia para kay Ginoong Garcia. Ito lang ba itong walang kwentang tsaa? At sinasabi mo pa rin ikaw ay isang Garcia? Ano ang ginagawa mo? Binili ko yun para sa tatay ko. Humingi ka ng tawad? Ngayon din. Bitawan mo ako. Sofia, paano mo nagagawang kausapin ng nanay ko ng ganyan? Humingi ka ng tawad sa kanya, ngayon. Kahit humingi siya ng tawad sa akin, hindi ko iyon tatanggapin. Sofia, mula ng araw na tumakas ka sa kasalan, wala ka ng pagkakataong makapasok sa bahay ng mga Reyes. Makapasok sa bahay ng mga Reyes? Ayaw ko. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Ano naman kung sinaktan kita? Matagal na akong nagpipigil. Sobra na ang pagtitiis ko. Okay? Sofia, naghahanap ka ng gulo. Saktan mo si Sofia, kailangan mo munang dumaan sa akin. Umalis ka sa harapan ko, gwapong lalaki. Eduardo. Sofia, napakabuti ni Eduardo sa iyo. At nakipagkaisa ka sa gwapong ito para guluhin siya, ganoon ba? Kaya may iba kang lalaki sa tabi, kaya mo tinanggal ang kasal. Wala kaming pakialam na mahirap ka, pero nagtatago ka sa likod ni Eduardo, nakikipag-ibigan sa ibang lalaki. Sofia, makinig ka sa akin. Dahil sa iyong masamang ugali at mababang katayuan, hindi ka tatapak sa pamilya Reyes. Sofia, kasama mo lang ang gwapong ito para inggitin si Eduardo, tama ba? Pero hindi mo ba naisip na sobra na? Tigilan niyo na ba ang pangangarap? Kasal na kami ni Simeon, ang isang lalaking tulad ni Eduardo. Sino ba naman ang gugustuhin siya? Sofia, may hangganan ng pasensya ko. Humingi ka ng tawad sa mga magulang ko ngayon din. At magpapanggap akong hindi ko nakita na kasama mo ang gwapong ito. Sino ang nangangailangan ng pasensya mo? Eduardo, milyong beses ko nang sinabi sa iyo. Kasal na ako. Sofia, nagsiselos ka lang dahil sa akin at kay Ivana. Wala talaga sa amin. Itinuturing ko lang siyang nakababatang kapatid. Sofia, mali talaga ang pagkaintindi mo sa amin. Mali ang pagkaintindi? Anong klaseng kapatid ang nag-iiwan ng maraming halik sa buong katawan ng nakababatang kapatid? O gusto mong sabihin na hindi ikaw ang nag-iwan ng mga iyon? May iba ka bang babae? Aksidente lang iyon. Lasing ako noong gabing iyon. Nagpadala ako sa aking damdamin. Kaya ako, mula ngayon. Eduardo, wala nang mula ngayon para sa atin. Alam ko, sa totoo lang, lagi mo akong minamaliit. Ang mga magulang mo ay hindi. Ang mo rin ako gusto. Kaya inalis ko na ang pwesto ng iyong kasintahan para sa iyo. Mula ngayon, masaya na kayong dalawa. Hindi ba sapat iyon? Sofia, hanggang kailan mo ititibay ang pagpapanggap na ito?
Sofia, tapat ang damdamin ni Eduardo para sa iyo. Kung ayaw mong makita ako sa paligid, hindi na ako makikitang muli si Eduardo. Ang dapat umalis ay si Sofia, hindi ikaw. Tama, ikaw at ang aming Eduardo ay nagkasama na sa inyong kasal. Kami ay ikaw lamang ang kinikilala naming manugang. Sofia, makakalimutan na niya ang pagpasok sa tahanan ng mga Reyes. Bravo. Talagang kahanga-hanga, Eduardo. Kailangan kong pasalamatan ang inyong 3 pamilya. Isa pa. Salamat inyong 4 na pamilya sa pagtatanghal ng napakatapat na pagganap ng engranding palabas na ito para sa akin. Kaya ngayon, taos puso kong nais na kayong lahat ay magkaroon ng mabilis na kasal. Naway huwag kayong magkaanak. Ngunit pagpalain ang bahay na puno ng mga ito. Ikaw na walang modo. Paano mo nagawang sumpain ang aming Eduardo? Magsisi ka kung gagalawin mo siya. Ako. Sofia, pumunta ako rito ngayon upang pag-usapan ang negosyo kasama si Ginoong Garcia. Kapag ako ay nakabit na sa mga Garcia, ang mga Reyes ay aangat sa mga bagong taas. Sa oras na iyon, kung magsisisi ka, huli na ang lahat. Nanaginip ka pa rin ng pakikipagtulungan sa mga Garcia. Kalimutan mo na. Eduardo, niloko mo ako. At sa tingin mo makakasama mo pa ang pamilya ko? Baliw ka na. Sofia, akala mo talaga ikaw ay ang tagapagmana ng mga Garcia ngayon? Ang pangit na pato na ito ay nagpapanggap na sisne. Nang matagal, naniniwala na siya ay isa. Tama iyan, Sofia. Kung ikaw ay si Binibining Sofia, ako ay luluhod sa harap mo. Sofia, seryoso ka ba? Nakikiusap ako? Pwede bang tumigil ka sa pagyayabang? Kung talagang magagalit mo ang totoong Binibining Sofia, paano makikipagkasundo ang mga Reyes kay Ginoong Garcia? Pakiusap, umalis ka na, okay? Lumayas ka rito. Bakit ako aalis? Pagdating ni Ginoong Garcia, makikita mo kung nagsisinungaling ba ako sa'yo o hindi? Pagdating ni Ginoong Garcia, huli na ang lahat. Seguridad. Palabasin ng babaeng ito. Nagpapanggap siyang si Binibining Sofia at nanloloko ng mga tao. Palabasin siya ngayon. Kita mo? Nagsisinungaling ka pa rin. Kung ikaw si Binibining Sofia, hindi ba makikilala ka ng mga guwardiya ng mga Garcia? Tingnan mo. Darating sila para sa'yo. Eksakto. Kayong dalawang manloloko. Maghintay lang kayo na palayasin. Sofia, tapos ka na. Dumating na si Ginoong Garcia. Kumusta, Ginoong Garcia? Kami ay mula sa pamilya Reyes. Naghandog kami ng masaganang regalo para sa inyo. Eduardo, kunin mo ang kaligrapiya at pintura. Si. Kilala kita. Ginoong Garcia? Ikaw, kilala mo ako? Ginoong Garcia, may gusto akong i-report sa inyo. Ang babaeng ito ay nagpapanggap na si Binibining Sofia at nanloloko ng mga tao. At ang lalaking ito ay kasabwat niya. Bilisan mo, tawagin ang iba para kaladkarin silang dalawa palabas para hindi nila sirain ang reputasyon ng mga Garcia. Oo, maaari kong patunayan iyan. Mga guwardiya, hulihin sila. Tapos ka na. Ginoong Garcia, mali ang inyong inaakala. Siya ay nagpapanggap na si Binibining Sofia. Tama iyan. Nagpapanggap? Siya ang aking pinakamamahal na anak at ang apple of the eye ng mga Garcia. Si Sofia na ito ay isang mahirap na babae lang. Wala na tayo. Tapos na. Kaya, ikaw, talaga bang ikaw ang tunay na Binibining Sofia? Oh, sinabi ko na sa iyo noon pa. Kaninong kasalanan na hindi ka naniwala sa akin? Ang aking mahal na anak na babae, itinago ang kanyang pagkatao at nagtrabaho sa mga Garcia para lang patunayan ang sarili. At ikaw? Hinamak mo siya dahil mahirap at pinahirapan mo siya sa bawat pagkakataon. At may lakas ka pa ng loob na pumunta sa bahay namin? Ang isang taong pinagpala ay hindi pumapasok sa pinto na walang swerte. Ang pamilya ninyo, ang mga Reyes, ang malas. Kaya, nakahanap ako ng mas magandang lugar para sa sarili ko.
Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan sa paghamak sa kanya. Kung hindi, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makuha si Sofia. Dahil si Sofia talaga ay ang tagapagmana ng mga Garcia. Kaya ikaw ay dapat na talagang ang pinakamataas na bilyonaryo na si Simeon. Tama iyan, Eduardo. Noong una, gusto ko sanang pakawala ng pamilya mo. Pero hindi ko inaasahan na bubuli ka ng iba dahil lang sa tingin mo kaya mo. Kaya kailangan ko na lang kumilos at isara ang mga Reyes. Hindi naman iyan problema, tama ba? Simeon. Ako. Mali ako. Ako. Hindi na ako maglalakas loob. Mali ako. Alam mo na ngayong mali ka? Huli na. Sofia. Sofia. Tayong dalawa. May tayo. Hindi ba? Hindi mo pwedeng basta na lang isuko. Ako. Alam ko talagang mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Pakiusap? Luluhot ako. Eduardo, hindi ka nagsisisi. Natatakot ka? Dahil alam mong ang pamilya ko ay mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Kung hindi ako isang Garcia, kung ako lang ay isang ordinaryong Sofia. Kung gayon ngayon, ang isang pinilit na lumuhod at humingi ng tawad ay ako. Hindi. Sofia, lahat ito ay ideya ko. Hindi ito gusto ni Eduardo. Pinilit ko siyang makipaghiwalay sa iyo. Ako ang sisihin. Wala itong kinalaman kay Eduardo. Ako ang sisihin. Kami ang may kasalanan. Kung kailangan mong sisihin ang isang tao, kami ang sisihin. Pakiusap, huwag ninyong i-blacklist ang aming pamilya. Oh, Tama na. Ilabas sila mula rito. Paano ka nangahas? Sa harap mismo ng aking mga mata, i-emotional blackmail ang aking anak? Dalhin sila at bigyan sila ng mabuting pagbugbog, saka sila itapon sa labas. Ginoong Garcia. Sofia, bakit perpekto ang buhay mo? Isa kang tagapagmanang Garcia, habang ako ay galing sa wala. Hindi patas. bitawan mo ako. Tumigil ka. Mula ngayon, lumayo ka sa mga Garcia, o sasaktan ka namin tuwing makita ka namin. Tara na. Ang gulo ng nangyari. Si Sofia pala ay isang mayamang tagapagmana, kung gayon, ibig sabihin. Tapos na ang mga Reyes. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Araw-araw mong minamaliit si Sofia. Tingnan mo kung saan tayo dinala niyan. Kasalanan ko? Wala ka ring pinagkaiba. Tama na. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Eduardo, hintayin mo ako. Manahimik ka. Ganito pala ang trato nila sa iyo. Anong nangyari sa katigasan ng ulo mo? Tatay, noon ay bulag ako. Bulag sa pag-ibig, kaya hindi ko nakita ang katotohanan. Ngunit ngayon, malinaw na ang paningin ko. Nakita mo? Hindi ba ako nakahanap ng mas mabuti? Ginoo, huwag kayong mag-alala. Palagi kong pahahalagahan si Sofia. Ganyan dapat. Tatay, Simeon, seryoso ka bang sisirain mo ang mga Reyes? Ano? May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Paano ko magagawa? Kasi lang, ayoko lang na pag-usapan ng mga tao, ang mga Garcia at ang mga Lim, sa hinaharap. Kaya baka bigyan lang sila ng munting parusa. Pagkatapos ng lahat, mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa kanila. Susundin ko ang aking mahal na anak. At susundin ko ang aking asawa. Kasalanan mo lahat ito. Ngayon, parehong ang mga Lim at ang mga Garcia ay nag-anunsyo ng publiko na hindi na sila makikipagtulungan sa ating pamilya. Hindi ito kompletong blacklist. Pero sino ngayon ang maglalakas loob na makipagsosyo sa atin? Anong maganda sa pagsisisi sa akin? Kung maaari ko lang mabawi si Sofia, luluhod ako ng 1,000 beses kung kinakailangan. Nasaan si Eduardo? Nitong mga nakaraang araw, nagkulong siya sa kanyang silid. Natatakot na akong magtanong. Tawagan mo si Ivana. Papuntahin mo siya para kausapin si Eduardo.
Sa ngayon, siya lang ang pinakikinggan sa sinasabi ni Ivana. Sia. Ivana, subukan mong gumastos ng kaunti. Ang kumpanya ng tatay mo ay hindi maganda ang takbo kamakailan. Huwag mong ubusin ang kanyang card. Huwag kang mag-alala ma, binigyan ako ni Eduardo ng isa sa kanyang supplementary cards. Sinabihan akong gumastos hanggat gusto ko. Hindi ba siya kasama ng babaeng si Sofia? Bakit niya ibibigay sa iyo ang kanyang card? Naghiwalay na sila, tapos na ito ng tuluyan. Mula ngayon, ang magpapakasal kay Eduardo ay ako. Ang aking Ivana ay sa wakas ay nakukuha na ang nararapat sa kanya. Sa hinaharap, alalahanin mong hayaan ang iyong nanay na mabuhay ng marangya. Huwag kang mag-alala. Kumusta, Tita Reyes? Okay. Pupunta ako ngayon din. Maaari mo bang iuwi ang lahat ng ito para sa akin muna? Pupunta ako para tingnan si Eduardo. Si. Eduardo, tigilan mo na ang pagmumukmuk. Kailangan mong magising na. Nag-aalala na sa'yo ang mga magulang mo. Lumabas ka. Sabi ko lumabas ka. Bingi ka ba? Bakit mo ako sinisigawan? Si Sofia ang nakipaghiwalay sa'yo. Hindi ako ang umalis sa'yo. Bakit sa akin mo ibinabaling ang galit mo? Alam mo ba? Pasensya na. Eduardo, iniwan ka ni Sofia dahil may nakita siyang mas magaling sa'yo. Kahit magpakalugmok ka, hindi na siya babalik sa'yo. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa'yo ay ang tatay mo, nanay mo, at ako. Alam mo ba na ang mga Garcia at ang mga Lim ay nagpahayag na sa publiko na puputulin na nila ang ugnayan sa mga Reyes. Nagpapanik na ang mga magulang mo. Kung gusto mo talagang bumalik si Sofia sa'yo, kailangan mong mag-ayos at lampasan si Simeon. Simeon. Mayaman at makapangyarihan siya. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya matatalo. Hindi naman sigurado yan. Kamakailan, may nakilala ako na galing sa Wall Street, isang malaking investor. Kung makakasama natin siya, ang paglampas kay Simeon ay hindi imposible. Talaga? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Itong si Ginoong Santos, may panloob na impormasyon mula sa mga bangko ng pamumuhunan. Kamakailan ay namumuhunan ako sa kanya. Namuhunan ako ng 2 milyon at sa loob lamang ng 1 buwan, nakakuha ako ng kita na 500,000. Eduardo, isipin mo. Kung mamumuhunan ka ng 100 milyon, isipin mo ang kita. Ivana, tama ka. Gusto kong malampasan si Simeon at bayaran siya para sa lahat ng kahihiyan na naranasan ko. Mabuti, pagkatapos dadalhin kita para makilala si Ginoong Santos bukas. Ivana, kapag nagtagumpay ang pamumuhunan, tayo magpapakasal. Si, Ang galing ng timing. Nandito ka rin? What? Sakto. Halika. Umupo ka at makinig sa amin. Halika. Ito, si Ginoong Santos. Nakakabalik lang mula sa Wall Street. Mayroon siyang panloob na impormasyon mula sa maraming bangko ng pamumuhunan. Pinag-uusapan ko ang mga pamumuhunan sa kanya. Ginoong Santos, ito si Simeon, ang pinakamayamang tao sa Haicheng. At ito, si Sofia, Ginang Lim. Simeon, Ginang Lim. Ginoong Shaw, pwede mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa proyektong iyan mo? Walang problema. Lahat ito ay intelligence sa pamumuhunan na dinala ko mula sa Wall Street. Sa inyo lang ito sinasabi. Huwag ipagkalat. Bilisan mo, tingnan mo. Ginoong Shaw, ikaw ay medyo sunod-sunod ang tagumpay kamakailan. Nagpayaman ng maraming tao. Nagpapakababa. Simeon, Sofia, magkaibigan kaming matalik. Solid ang proyektong ito. Sama-sama tayong yumaman. Javier, walang masama, pero iyan ay isang Ponzi scheme lang. Ano ang alam mo? Ang aking proyekto ay isang top-tier na Wall Street biotech unicorn. Venture sa R, D. Maraming top international na kumpanya ay namuhunan na. Ginoong Shaw,
huwag kang magalit. May hindi pagkakaunawaan ba kayo? Ginoong Shaw, ang proyektong ito ay isang makabuluhang rebolusyong medikal. Ang tinatawag mong investment project ay nilalagay lang sa isang makina na ganito kalaki. Ilang patak lang ng dugo at makakadetect ito ng daan-daang sakit. Niloloko mo ba ako? Yung isang patak ng dugo, dinedilute sa dose-dose ng sample. Kalimutan mo na kung gaano ang pagtaas ng margin of error. Paano mo pa magagarantiya ang accuracy rate nito? Kung hindi ka naniniwala sa akin, sige. Para sa proyektong ito ko, maraming tao ang handang mamuhunan. Ginoong Shaw? Ginoo? Javier, magkaibigan na tayo sa loob ng maraming taon. Hindi kita sasaktan. Tama yan, talagang manloloko siya. Si, naniniwala ako sa'yo. Ito ay isang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ito ay isang revolusyong medikal na pasimula. Kayo tatlo ay walang malayong pananaw. Hindi naniniwala? Sige. Eduardo, ito ang taong sinabi ko sa iyo, ang tycoon ng Wall Street sa pamumuhunan, Ginoong Shaw. Sofia, tayo. May nangyayari sa atin, di ba? Paano mo kayang manatili at hayaan ang tatay mo at si Simeon na gawin ito sa akin? Huminto lang ako sa pakikipagnegosyo sa pamilya mo. Hindi kita lubusang pinatigil. Napakabuti mo na iyon. Eduardo, huwag mo silang pansinin. Ito ang ginoong sinabi ko sa iyo. Ang tycoon ng pamumuhunan sa Wall Street, Ginoong Shaw. Binibining Ivana. At ito ay? Ako si Eduardo, ang nobyo ni Ivana. Kumusta? Ginoong Shaw, umaasa kaming pag-usapan ang isang potensyal na pakikipagtulungan sa inyo. Nagtataka kami kung kayo ay may oras ngayon. Siyempre. Mayroon akong pribadong silid doon, Ginoong Shaw. Kung gusto ninyo, samahan ninyo kami. Mauna na kayo. Eduardo, payo lang. Si Ginoong Shaw ay isang manloloko. Huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Ang 3 taong ito ay gustong makipagtulungan sa akin. Tumanggi ako. Kaya ngayon, nagsasama-sama sila para siraan ako. Eduardo, sa tingin ko sila ay natatakot na kapag nakipagtulungan ka kay Ginoong Shaw, lalo kang yayaman kaysa sa kanila. Kaya naman sinusubukan nilang magtanim ng away at pigilan ka na makipagtulungan sa kanya. Eduardo, akala mo ba lahat kami katulad mo? Bobo ka. Ikaw, Sinusubukan mo lang. Sabotahehin ang deal ko kay Mr. Shaw, di ba? Kapag nakakuha na ako ng sapat na pera, dudurugin ko ang pamilya mo, ang mga Lim, at ang mga Garcia sa ilalim ng aking mga paa. Si, hindi mo maililigtas ang isang hangal sa kanyang sarili. Dahil eager ka nang ibigay ang pera mo sa isang manloloko. Sige, swertehin ka sana dyan. Tara na. Ginoong Reyes, napaka-solid ng proyekto ko. Marami sa mga nangungunang bilyonaryo sa mundo ang namumuhunan at mas marami kang ilalagay, mas mataas ang balik. Kaya, magkano ang gusto mong ilagay? Eduardo, paano kung magsimula tayo sa 100 milyon? Mabilis ang balik ng puhunan. Kapag nakita mo na ang kita, pwede tayong mamuhunan pa. Si, tara, magsimula sa 100 milyon. Kaya, nakahuli ako ng malaki, matabang isda. Hello? Ginoong Reyes, ang unang kita ay naideposito na. Pakitingnan po. Nakita ko na. Iyan ay 20 milyong dolyar. Ginoong Shaw. Sigurado ka bang 1 linggo lang itong kita? Siyempre, oo. Bago ka namuhunan, sinabi ko sa iyo na ang proyektong ito ay may mataas na kita. Mataas ang tubo. Kaya, gusto mo bang dagdagan pa ang iyong puhunan? Sige, sandali lang. Kailangan ko itong talakayin sa aking pamilya. Bababalikan kita mamaya. Sige, hihintayin ko ang iyong magandang balita. 1 linggo ng puhunan at ang kita ay 20 milyong dolyar. Kung namuhunan tayo ng 1 bilyon, hindi ba ibig sabihin 200 milyon sa 1 linggo? Tapos, sa 1 buwan? Iyan ay 800 milyon sa 1 buwan. Ang kita sa puhunan ay sobrang taas. Kaya ang sinasabi mo ay ang ating pamilya malapit ng yumaman?
Tito, tita, hindi ba sinabi ko sa inyo na mapagkakatiwalaan si Ginoong Xiao? Kung susundin natin ang kanyang payo, yayaman tayo. Ivana, ikaw talaga ang magandang anting-anting ng aming pamilya. Hindi ba totoo? Si Sofia ay hindi man lang karapat-dapat na maging kapantay ni Ivana. Eksakto. Tatay, nanay, tinatanong ako ni Mr. Shaw kung gusto nating dagdagan ang investment. Dapat ba tayong magdagdag? Magdaragdag tayo. Kahit na kailangan kong umutang sa lahat ng ating kamag-anak, magdaragdag tayo. Tama. Kailangan nating gawin ito. Malaki o umuwi tayo? Sige, pagkatapos, pupunta ako para ibigay ang sagot natin kay Mr. Shaw ngayon. Silang. Mabuti, mabuti. Eduardo, nakikita mo kung gaano kabuti si Ivana sa iyo? Nanatili siya sa tabi mo noong nasa baba ka at tinulungan ka pa niyang makakuha ng investors. Paano kung pakasalan mo na lang si Ivana? Oh, Eduardo. Isang magandang babae tulad ni Ivana, hindi mo siya pwedeng biguin. Noong nakaraan, pagkatapos mong kanselahin ang engagement mo kay Sofia, nag-book kami ng hotel para sa susunod na buwan. Nabook namin ito para sa susunod na buwan. Perpekto, maaari nating ilagay ang perang iyon sa investment. Sa susunod na buwan, kapag nagbayad ito ay magiging daan-daang milyon. Pagkatapos, gamit ang perang iyon, ang ating pamilya ay maaring gawing kasal para sa iyo, at kay Ivana isang napakagandang kasal. Ito rin ay isang sampal sa mukha para kay Sofia at Simeon. Eduardo, ayokong pilitin ka. Kung hindi ka payag, Hindi. Payag ako. Tatay. Nanay. Gawin natin ang sabi ninyo. Magtatayo kami muna ng $1 bilyong at invest ito sa proyekto ni Mr. Shaw. Makalipas ang 1 buwan, gaganapin natin ang kasal para sa akin at kay Ivana. Mabuti. Mahusay, mahusay. Ang ating pamilya, ang mga Reyes, ay sa wakas ay makakakuha ng isang banal at mabait na manugang na babae. Ginoo, Ginang, narito ang isang imbitasyon sa kasal na inihatid. Pinapabigay po ito sa inyo. Sino ang ikakasal? Sino pa ba? Si Eduardo at Ivana. Eduardo, narinig ko na marami siyang ingay kamakailan. Sinasabi sa lahat sa ating grupo na nakikipagtulungan siya sa mga investor sa Wall Street para kumita ng malaki. Lahat ng mga sumusunod sa kanya, naniniwala sa kanya at gustong mag-invest. Kung sila ay sobrang sabik na mawalan ng pera, wala tayong magagawa para pigilan sila. Bukod doon, ang tanging dahilan kung bakit nila ako gusto sa kasal nila ay para hiyain ako. Kaya, bakit hindi tayo pumunta at manood ng palabas? Walang malaking problema. Sasamahan kita para manood ng palabas. Kain na tayo. Siya. Eduardo, Ivana, salamat sa inyong dalawa sa pagpapajoin sa amin sa investment na ito. Ngayon, dapat ay makukuha natin ang pinakamalaking kita natin. Tama. Sumunod kay Eduardo, ibig sabihin, lahat tayo ay may parte sa kita. Eduardo, Ivana, kung mayroon pa kayong mga proyektong kumikita sa hinaharap, sabihan nyo kami. Kayong lahat ay aking mga kaibigan. Huwag mo isipin iyon. sino ang nandito? May kapal kayo ng mukha na pumunta dito. Oo, Hindi ba kayo ang nag-utos na itigil ang lahat ng pakikipagtrabaho sa mga Reyes? Huwag mong sabihin. Nakita mo ang aming Eduardo na kumikita ng malaki kasama ang malaking tao sa Wall Street at gusto mo ring makikibahagi? Hindi ba ang mga Lim at ang mga Garcia ay dapat na mga nangungunang mayayamang pamilya? Paano sila magkakaroon ng interes sa ganyang kaliit na halaga? Mali ang pagkakaintindi ninyong lahat. Si Eduardo ang nag-imbita sa amin dito. Oo, inimbitahan ko nga kayo dito, Sofia. Hindi ba ikaw ang lagi mong sinasabi na si Ginoong Shaw ay isang manloloko? Pero ako, pagkatapos makipagtrabaho kay Ginoong Shaw, sa loob lang ng 1 buwan, kumita ako ng netong 300 milyon. Ano ang masasabi mo diyan? 1 buwan? Kumita ka ng 300 milyon? Imposible. Kahit ang kasino, hindi kumikita ng ganyan kalaki. Eduardo, pakigamit naman ang utak mo bago ka makipag-usap sa akin. Sofia, parang inggit lang sa akin. Eksakto. Lahat kami kumita sumunod kay Eduardo at Ivana. May mga tao lang na nakasakit kay Ginoong Xiao at na-miss ang pagkakataon. Kaya ngayon, nandito sila pinag-uusapan siya ng masama. Tama. Sofia,
Kung hindi ka naniniwala, darating si Ginoong Shaw dito. Pinangako pa niya na ibibigay sa bawat isa sa atin ang returns at principal ng isang buwang investment. Buksan mo ng malaki ang mga mata mo at manood ng mabuti. See? Maghihintay ako at titingnan kung kailan mo makukuha ang iyong principal. Tara na. Eduardo, anak, bakit mo inimbitahan itong dalawang malas dito? Eksakto. Wala silang iba, kundi malas. Tatay, nanay, gusto ko siyang makakita kung paano ko malalampasan si Simeon. Ginoong Santos, sabi niya dadating siya dito ng eksaktong alas 6. Tara na. Yumaman tayo. Eduardo, kapag nakuha na natin ang bayad sa project na ito, bumili ka sa akin ng villa, okay? See ya. Alas 5:40 Y5 na. Bakit wala pa si Ginoong Santos? Baka naman. Na-traffic siya? Bakit nagmamadali? Ang napagkasundo ang oras, may 15 minuto pa. Alas 6 na ngayon. Bakit hindi pa dumarating si Ginoong Santos? Tatawagan ko siya. Kumusta? Ang subscriber na iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi available. Anong nangyayari? Bakit niya blinock ang number ko? Maaaring si Ginoong Santos ay isang manloloko? Tayo, talo na ba tayo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hayaan mo akong tawagan siya. Kumusta? Ang subscriber na iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi available. Subukan ko. Kumusta? Ang subscriber na iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi available. Eduardo, ano ang nangyari? Kumusta? Si Ginoong Eduardo ba ito? Oh, ako nga. Ganito kasi. Nakatanggap kami ng report mula sa publiko na nagsasabi na isang tinatawag na investor mula sa Wall Street ay nandaya sa kanya ng 10-10 milyon. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan namin na kasali ka rin. Paano siya magiging manloloko? Ang aming pamilya nag-ipon ng mahigit $1 bilyong at ininvest lahat, pati ang kumpanya. Paano siya magiging manloloko? Opisyal, sigurado ka bang walang pagkakamali? Mr. Shaw, talaga ay isang malaking mamumuhunan mula sa Wall Street. Eksakto. Mabilis siyang nagbayad ng kita. Nakatuon kayo sa kita, pero ang habol nila ay ang inyong kapital. Ngayon, ang manlolokong si Shaw ay nakatakas na sa ibang bansa. Kailangan namin ang inyong kooperasyon sa investigasyon. Sa ganitong paraan, mayroon pang maliit na tsansa na mabawi ang inyong pera. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Si Mr. Shaw ay hindi manloloko. Eduardo, hindi mo ba sinabi na walang problema ang investment na ito? Nakinig kami sa'yo at ininvest lahat ng aming ari-arian. Eduardo, may paliwanag ka sa amin. Hindi pa ito tapos. Ako ang tinatanong mo? Ako ang nag-invest ng buong bilyon mismo. Sino ang dapat kong puntahan? Wala akong pakialam kung kanino ka pupunta. Magbayad ka. Wala nang away. Kung susuntok ka pa, hahatakin ko kayong lahat sa presinto. Eduardo, hindi pa ito tapos. Babayaran mo ito. Mahal, tapos na ang palabas. Tara na. Sofia, hindi ka pwedeng umalis. Talaga? Dahil galit ka sa akin, itong si Ginoong Shaw, sadyang niloko mo ako. Ikaw ang nag-ayos niyan, di ba? Eduardo, napakaganda ng utak. Bakit hindi mo ginagamit ang sa iyo? Binalaan na kita dati, di ba? Sinabi ko sa'yo, yang lalaking si Shaw ay isang manloloko. Pero ayaw kang makinig. Paulit-ulit mong sinasabi na ako ang naiinggit kay Ivana, na pinipigilan kita kumita ng pera. At ang totoo, siya ang nag-udyok sa'yo na mag-invest. At siya ang nagdulot sa'yo ng pagkawala ng lahat ng perang iyon. Hindi mo siya sinisisi. Ako ang sinisisi mo. Nababaliw ka na ba? Baliw ka. Umalis ka sa harapan ko. Si Sofia ang nagsabi sa akin na huwag mag-invest. Huwag mong gawin. Scam iyan. Ivana, ikaw ang nanloko sa akin. Ikaw ang sumira sa akin. Eduardo, nasasaktan mo ako. Ivana, pagkatapos ng lahat ng nangyari, may lakas ka pa ng loob na magsalita?
Opisyal, ang anak ko ay maling inakusahan din. Desperado siya, kaya may nasaktan siya. Pakiusap, nakikiusap ako, huwag mo siyang dalhin. Pakiusap, nakikiusap kami. Tama. Lahat dahil kay Ivana. Siya ang sumira sa anak natin. Kahit na, ang manakit ng tao sa harap natin ay mali. Sumama ka muna sa amin. Aayusin natin ito sa presinto. Anak, Hoy, opisyal. Anak, Eduardo, nasayang ko ang maraming taon ng aking kabataan sa iyo. Ngayong tapos ka na, may utang ka sa akin na kabayaran. Nanay, inilipat ko lahat ng pera mula sa supplementary card ni Eduardo sa account mo. bakit bigla mong inilipat sa bank card ko? Bumagsak ang investment ni Eduardo. Hindi ko pwedeng ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Nanay, kailangan kong magtago sandali para sa susunod. Ayusin mo na makipagkita ako sa ilang mayayamang lalaki. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maaayos ito. Ginoo, ma'am, may masamang nangyari. Dumating si Ivana ngayong gabi at kinuha lahat ng ating mahalagang bagay. Kinuha niya lahat. ano? Sumpain na babae, pinakitaan natin siya ng kabutihan. Sinasamantalan niya tayo. Naku, alang-alang sa langit. Tumigil ka sa pag-iyak. Kailangan nating tumawag ng pulis. Ito ay ganti. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, ito ay ganti. Ikaw at si nanay, pareho kayong mababa ang tingin sa mahihirap at sumusubsob sa mayayaman. Araw-araw mo siyang minamalihin. Pinilit mo siyang paalisin. Pinilit mo akong pakasalan si Ivana. Ngayon, nakuha mo na ang gusto mo. Natupad ang hiling mo. Ang ating pamilya ay nasa gulo na ngayon. Lahat ito ay ganti. Anak, huwag mong takutin ang nanay mo ng ganyan. Anak, pakiusap. Huwag mo akong hawakan. Hindi ka nanay ko. Mali ang nanay mo at ako na maliitin ang mahihirap. Iyon ang aming pagkakamali. Pero wala ka bang kasalanan? Ang investimento. Pero ikaw mismo ang pumayag dito. Ngayon sinisisi mo ang lahat sa amin. Tama ka. May kasalanan din ako. Ang pagkakamali ko ay hindi putulin ang ugnayan kay Ivana. Ang pagkakamali ko ay sumuko kay Sofia. Mali ako na maging bulag na masunurin. Mali ako na hindi makinig sa payo ni Sofia tungkol sa investimento. Tigilan mo ang pagsuntok sa sarili mo, anak. Basta't buhay tayo, may pag-asa pa tayo. Eduardo. Sofia, Isang buwan na, si Eduardo ay tila pareho pa rin. Pero kahit papaano, iba na ang lahat. Kapag nakikita ko siya ngayon, hindi ko na nararamdaman ang kilig na iyon. Kumpara kay Simeon, siya talaga ay mababaw. Sofia, kumusta ka ng mga araw na ito? Si Simeon ba ay tinatrato kang mabuti? Ano ang gusto mo? Narinig ko na ang mga Garcia ay may malaking bidding na proyekto sa pagtatapos ng taon. Nag-iisip ako, pwede ba bigyan ng pagkakataon ang mga Reyes? Sa profesional na paraan, ito ay bukas na bidding. Maaari kayong makipagkompetensya ng patas. Sa personal, sa tingin ko, noong tinapos natin ang ating engagement, ito ay natapos ng hindi maganda. Kaya, hindi kita matutulungan. At tiyak na hindi kita bibigyan ng anumang espesyal na pabor kung ang pamilya mo ay may kakayahan, makipagkompetensya ng patas at tama. Sofia, alam ko, tinapos mo lang ang engagement dahil nagseselos ka kay Ivana. Ikinasal ka sa lalaking si Simeon dahil sa biglaang desisyon, hindi ba? Di ba? Ako, paano kung sabihin ko sa iyo ngayon na wala na akong gagawin kay Ivana mula ngayon? Hindi ko na siya makikita muli. Pwede mo ba? Akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Wala nang pagkakataon. Sofia, nakikiusap ako, talaga.
Eduardo, kailangan ko bang maging tulad ng mga CEO sa TV dramas at isara ang mga Reyes at isama ka sa pagkabangkarote para maintindihan mo? Sofia, Ano ba ang punto ng bigla mong pagbili sa mga Reyes? May sobra ka bang pera na gusto mong sunugin? Malapit na silang mabangkarote, kahit walang pagbili. Bakit mo kukunin ang basura? Hindi ko siya pwedeng hayaan na araw-araw natitigan ng asawa ko. Sa susunod na makita ko siya, sasaktan ko siya. Mag-ayos ka ng 4 na bodyguard bukas para bantayan ka 24,007. Hindi ba sobra na iyon? Anong ibig mong sabihin na sobra? Si Eduardo ay wala nang natitira ngayon. Paano kung may gawin siya sa iyo at wala ako roon? Anong gagawin mo? Sige, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Sofia, mali ako. Patawarin mo ako ha, Sofia. 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 Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, di ba? Sofia. Sofia, hindi ako aalis. Patuloy akong maghihintay sa'yo hanggang magbago ang isip mo. Mukhang uulan ng malakas. Si Eduardo ay nasa labas pa. Kung gusto niyang mabasa sa ulan, hayaan mo siya. Wala ka bang kahit anong pagsisisi? Wala akong kinalaman sa kanya. Bakit ko siya pakialaman? Kain na tayo. Tara, kain na. Ang mababaw naman, kasal na tayo. Nakatuon ka pa ba sa dati mong kasintahan? Kain na. Bilisan nyo at gumalaw ng mas mabilis. Anong ginagawa mo? Ito ang lahat ng mga gamit natin. Ibaba nyo yan. Ito ay pagsalakay sa bahay. Pagsalakay, una, sabihin mo kay Eduardo na bayaran ang 10 milyon na dinaya niya sa akin. Kung hindi siya magbabayad, kayong dalawang matatanda ang magbabayad para dito. Tigil! Well, Eduardo, nagtatago kang parang duwag ng matagal. Sa wakas nagpakita ka na. Kailan mo kami babayaran? Magbayad ka, ngayon. Si Shaw ang nanloko sa inyo, hindi ako. Biktima rin ako. Matapang ka pa ring magsinungaling? Kung hindi ka sumiguro noong una, naggarantiya ng 100% kita. Bakit kami mag-i-invest? Tigilan mo siya. Tigil! Meron kang 1 buwan para magbayad. Kung hindi, itatapon kita sa karagatan. Tara na. Anak. Ivana, ikaw ang malas. Ginawa mo ito sa akin. Bakit ako ang naghihirap habang ikaw ay nawawala ng walang bakas? Hindi kita papakawalan dito. Narito ang pera. Kunin mo. Gusto kong imbestigahan mo ang babaeng ito. Kunin mo lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ginoong Reyes. Ivana, ikaw ang pinakamabait at pinakamalinis na babae na nakilala ko. Kailangan kong itanong, pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Ginoong Reyes, pagkatapos kang iwan ni Binibining Ivana, agad siyang nakipagrelasyon sa isang mayamang tagapagmana. Sa loob lamang ng 1 buwan, naging malapit sila.
Si Binibining Ivana ginamit ang kanyang imahe bilang isang dalisay at inosenteng bulaklak upang makuha ang puso ng mayamang tagapagmana. At malapit na siyang magkaroon ng engagement ceremony kay Binibining Ivana. Magpapakasal? Ivana, paano ka nangahas? Magaling. Ipadala mo lahat ng impormasyong ito sa akin. Ito ay imbitasyon sa kasalan mula sa mga Tan. Ang pamilya natin ay may negosyong ugnayan sa mga Tan. Matanda na ako para pumunta. Kayo na lang dalawa ang pumunta sa lugar ko. Ang bilis ng panahon. Si Teresa ay nasa edad na para mag-asawa. Sa aking alaala, siya ay isa pa ring makulit. Hindi ka naman gaanong mas matanda sa kanya. Sino kaya ang pakakasalan niya? Malalaman natin kapag pumunta tayo. Saka nating malalaman. Oo, sige. Habang naroon tayo, maaari nating bumili ng regalo para kay Ginoong Tan. Parang lihim ang mga kilos mo kamakailan. Ano bang ginagawa mo? Eduardo, sa halip na lumabas, dapat kang humingi ng tulong kay Sofia. Iligtas ang ating pamilya. Tama, ang mga Garcia ay isang pamilyang mataas ang antas. Kung pumayag si Sofia na tumulong, ang ating pamilya baka may pag-asa pa. Sa tingin mo, hindi ko pa ba siya hiningian? Hindi man lang ako nito tingnan. Ano bang sila ng pagmamakaawa ko? Eduardo, Sofia, Teresa, ang bilis mo talaga, no? Hindi ko inaasahan na pagbalik mo galing sa pag-aaral sa ibang bansa at magka-engage agad. Tara, ipakita mo sa akin ang fiancé mo. Ivana, ito si Sofia. Ikaw pala. Sofia, kilala mo si Ivana? Nagkita na kami ng ilang beses, pero hindi kami close. Tadhana talaga. Teresa, sige, ikaw na ang mag-aliw sa ibang bisita. Ako na ang bahala kay Sofia at Simeon. Sofia, mag-usap muna kayo. Babalik ako mamaya. Siya. Sofia, si Teresa at ako ay tunay na nagmamahalan. Pakiusap, huwag mong sabihin sa kanya. Wala siyang alam. Ano? Dati, may lakas ka ng loob na gawin iyon. Pero ngayon, hindi mo na maamin? Hindi ba paulit-ulit mong sinasabi na si Eduardo ang pinakamamahal mo? Siya ay na-bankrupt lang kamakailan? At nakipagrelasyon ka na agad kay Teresa? Simula nang mabankrupt si Eduardo, sobrang irritable na siya. Sinasaktan niya ako o sinisigawan. Hindi ko na talaga kaya. Kaya iniwan ko siya. Normal na tao rin ako. Mali bang gusto kong maging masaya? Hindi. Hindi? Bakit hindi mo magawang sabihin kay Teresa lahat ng nangyari kay Eduardo? Ivana, binabalaan kita. Kaibigan ko, si Teresa. Maaari akong manahimik tungkol sa pagiging homewrecker mo at pagsira sa relasyon ko kay Eduardo. Wala akong sasabihin sa kanya. Pero kung mula ngayon, magpapatuloy ka pang magloko sa likod niya, sasabihin ko sa kanya lahat ng iyong maruruming sikreto hanggang sa huling detalye. Naiintindihan mo ba? Pangako. Mas mabuting tuparin mo ang pangakong iyan. Tara na. Mga kababaihan at kalalakihan, ngayong gabi ay ang engagement party namin ni Ivana. Salamat sa lahat ng pumunta. Napakaswerte ko na makilala si Ivana. Napakabait at inosente. Tandang-tanda ko pa noong unang beses ko siyang nakita sa isang bar. Dinala siya roon ng mga kaibigan at hindi man lang marunong uminom. Pinilit siyang uminom ng isang shot at umubo hanggang mamula ang mukha. Noon, naisip ko sa sarili ko, ang babaeng ito ay talagang kakaiba. Huwag kang uminom ng mabilis. Pasensya na, ako. Hindi ko na napigilan. Sasabihin ko sa iyo, itong si Ivana, pinadala pa niya sa akin ang litrato nila ni Eduardo na naghahalikan dati. Hindi ako nagsalita kanina. Akala ko dahil galing sa ibang bansa si Teresa,
Baka bukas ang isip at gusto niya ang ganoon, Adka. Pero wala pala siyang alam. Itong si Ivana ay talagang iba ang plastic. Alam ko na magulo siya. Pagkatapos ng engagement party, dapat pa rin nating sabihin kay Teresa. Kailangan natin siyang bigyan ng babala. Ang pagkikita kay Ivana. Ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Kaya ngayon, sa harap ninyong lahat, bilang saksi ang ating pamilya at mga kaibigan, kami ni Ivana ay pumapasok sa kasunduan ng engagement. Umaasa kami sa inyong mga pagpapala. Teresa, ang lalaking iyon ay aking dating kasintahan. Baliw siya. Mag-utos ka na paalisin siya ngayon. Seguridad, palabasin siya rito. Teresa, hindi mo ba talaga iniisip na ang iyong kasintahan ay isang inosenteng maliit na babae, hindi ba? Mali ka. Ang party ng engagement na ito ay pinlano ko para sa inyong dalawa. Si Ivana ay tila napaka-inosente, ngunit tingnan mo kung gaano siya kabalbal talaga. At si Teresa ay pinupuri ang kanyang kadalisayan. Karapat-dapat ba siya? Kung ito ay makarating kay Ginoong Tan, magagalit siya. Teresa, hindi ito ako. Peke lahat ito. Ito ay Photoshop. Sinta, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ako ganoong klase ng tao. Bastardo siya. Gusto lang niya akong sirain. Sobrang sakit ng tiyan ko. May tao ba? Pumasok dito, patayin ang projector. Ilabas siya dito. Teresa, hindi mo naman talaga iniisip na sa iyo ang sanggol na iyon, tama ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, akin ito. Wala kang alam na niloloko ka. Ikaw lang ang nagpapahalaga sa kanya na parang kayamanan. Nagsisinungaling ka. Kung hindi ka naniniwala sa akin, dalhin mo siya sa ospital para magpa-check up. Tingnan mo kung 3 buwan na talaga siyang buntis o 2 buwan lang. Pagkatapos, malalaman mo ng tiyak. Ivana, totoo ba ang sinabi niya? Hindi. Nagsisinungaling siya sa iyo. Sige. Pagkatapos, sumama ka sa akin sa ospital para magpa-check up. Sa harapan ko mismo, patunayan mong wala kang kasalanan. Naglakas loob ka magsinungaling sa akin? Bastos. Umalis ka dito. Huwag kang magpakita sa Haicheng kailanman. Mahal. Hindi iyan totoo. Ito'y anak mo. Teresa, sinabi rin ba niya sa iyo na inabuso ko siya? Kaya kailangan niyang tumakas? Ngunit sa totoo lang, ang babaeng ito ay eksperto sa pagpapanggap na biktima. Pumagit na siya sa akin at sa aking kasintahan, Sofia. Matapos siyang magtagumpay, niloko niya akong mamuhunan at nawala sa akin ang lahat. Sa araw na nalugi ako, ninakaw niya ang lahat ng mahahalagang bagay mula sa aming tahanan. Inubos pa niya ang lahat ng pera mula sa aking mga supplementary credit card. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling? Ivana, ang dokumentong ito ay naglalaman ng lahat ng perang ginastos mo sa akin sa mga nakaraang taon. Umabot sa 30 milyon. Kahit ngayon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Ang tiyan ko.
Mahal. Ang tiyan ko sobrang sakit. Nagsinungaling ka na naman sa akin. Ivana, mayroon bang kahit isang matapat na salita sa iyong bibig? Ang party ng engagement ngayong araw ay kanselado. May dugo! Ang nobya ay nagkakaroon ng miscarriage. Ivana, sinira mo ang kasal ko. Sinira mo ang kumpanya ko. Sinira mo ang buhay ko. At sa tingin mo makakawala ka dito? Wala kang pagkakataon. Hinding-hindi kita bibitiwan, hindi sa buhay na ito. Tulungan mo ako. May tao? Dalhin siya sa ospital. Tara na, tara, tingnan natin. Wala ka bang mas magandang gawin? Gusto ko lang makita kung ano ang nangyayari. Tapos na ang engagement party. Dapat, umuwi na lang tayo. See? Pasensya na, hindi namin nailigtas ang sanggol. 3 buwan pa lang ito. At ano? Ang pasyente ay nagkaroon ng maraming abortion. Malubhang napinsala nito ang kanyang lining ng matris. Malawak ang pagkakaroon ng peklat. Ang pader ng matris ay masyadong manipis din. Ang pagkakunan na ito ay isang mapaminsalang dagok sa kanya. Natatakot ako na simula ngayon, napakahirap na para sa kanya na mabuntis muli. Ano? Imposible. Maaari pa akong mabuntis. Nagsisinungaling ka sa akin. Alagaan mo siya ng mabuti. Ivana, huwag kang matakot. Napaka-advance na ng teknolohiya ng surrogacy ngayon. Maraming paraan upang magkaroon ng mga anak. Nanay, papakasalan ako sa isang mayamang pamilya. Hindi ako maaaring mabuntis. Paano pa ako makapag-aasawa? Kasalanan lahat ni Eduardo. Si Eduardo ang sumira sa akin. Nanay, gusto kong maranasan niya ang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Eduardo, Ano ang gusto mo? nagkaroon ng pagkakunan si Ivana. Hindi na siya maaaring magkaanak muli. Ang kasamaan ay nagbubunga ng kasamaan. Karapat-dapat sa kanya iyon. Eduardo, alam kong galit ka sa kanya. Alam na ni Ivana na mali siya. Mahal ka pa rin niya ng higit sa lahat. Ang pakikipagrelasyon kay Teresa ay isang bagay na pinilit ko siya. Natuklasan niya ang impormasyon ni Ginoong Santos. Gusto niyang sabihin sa iyo ng personal. Pwede mo ba akong samahan para makita siya? Nasa loob si Ivana. Pumasok ka at kausapin siya. Mag-usap kayo ng maayos. Nasaan si Ginoong Santos? Eduardo, ang ginawa ko dati ay mali. Ngayon alam ko na mali ako. Hindi mo ba ako mapapatawad? Patawarin ka? Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang kumpanya ko. Pinalayo mo sa akin ang minamahal ko. At gusto mo akong patawarin ka? Ivana, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang katotohanang hinahayaan kitang mabuhay ngayon ay ang pinakamalaking pribilehiyong makukuha mo. Kaya ganoon mo ako kamuhi. Sana patay ka na. Kung ganoon, lumapit ka rito. Sasabihin ko sa iyo kung nasaan si Ginoong Santos. Magsalita ka. Ibaba mo ang ulo mo. Ivana, gaga ka! Eduardo, sinira mo ang pangarap kong pakasalan ang mayaman. Hindi ka makakaligtas dito. Buksan ang pinto. Patay! Patay! Eduardo. Eduardo, Pasensya na, sandali. yung demonyong Ivana. Hindi ba sapat ang ginawa niya kay Eduardo? Ngayon, talagang sinusubukan niya siyang patayin. Hindi ko siya hahayaan na makatakas dito. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Kinuha na ng pulis si Ivana. Magtiwala sa batas. Bibigyan tayo nito ng hustisya.
Ginoong Reyes, nasugatan mo ang pangunahing ugat sa iyong binti. Kahit na ginawa namin ang operasyon sa iyo kaagad at nailigtas ang iyong buhay, natatakot ako na simula ngayon, magkakaroon ka ng kaunting pagkakapiapia kapag naglalakad ka. Eduardo, huwag kang ganyan. Huwag kang mag-alala. Ang tatay mo at ako ay gagastos kahit magkano, kukuha ng kahit ilang doktor, para masigurong gagaling ang binti mo. Tama iyan. Kahit papaano, nakaligtas ka. Ang masamang babaeng si Ivana at ang kanyang ina ay dinala na ng pulisya para sa interogasyon. Ang binti ko. Hindi na ako makakalakad. Eduardo. Tatay. Nanay. Gawin si Ivana. Mabulok sa bilangguan. Walang kasunduan. Kumuha na kami ng pinakamahusay na legal team. Sisiguraduhin naming mabubulok siya sa bilangguan. Walang kasunduan. Maaari na kayong umalis. Kailangan kong mapag-isa. Siya. Sofia. Ito ba ang presyo? Sa pagtataksil sa iyo? Kung mabigyan ako ng isa pang pagkakataon, ituturing kitang tama at sasamahan kita. Sofia. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Eduardo, pakiusap. Nakikiusap ako. Pakawalan mo si Ivana. Siya ay nahatulan ng tangkang pagpatay. Kung hindi ka pumirma sa liham ng kapatawaran, makukulong siya ng 10 taon. Ang kabataan ng isang babae. Ilang dekada ba mayroon iyon? Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo siya. Kung hindi pumalya ang saksak na iyon, patay na sana ako ngayon. At ikaw ay nasa labas mismo ng pinto. Bakit hindi ko ito mabuksan? Alam mo kung bakit? Ang iyong anak na babae. Ano man ang parusang natatanggap niya ngayon, nararapat sa kanya iyon. Eduardo, para mabayaran ang iyong pagpapagamot at ang aming mga utang, ipinagbili namin ang kumpanya at ang villa. Wala ng pera ang iyong ama ngayon. Kailangan naming makontento sa lugar na tulad nito. Ayos lang, nanay. Si Sofia ay dating tagapagmana ng mga Garcia. At siya ay nanirahan sa lugar na tulad nito sa loob ng 4 na taon. Kung kaya niya iyon, kaya ko rin iyon. Alam mo, sinaksak ni Ivana si Eduardo, di ba? Tumama siya sa malaking ugat. Muntik na siyang mamatay. Ngayon, nailigtas na siya. Ngayon, isang paa na lang ang kaya niyang lakaran. Tungkol naman kay Ivana, hindi siya pinatawad ng mga Reyes. Ngayon, nasa bilangguan na siya. Yung dalawang iyon, wala na kaming kinalaman sa kanila. Tama, matagal na kaming hindi nag-uusap. Bakit pa sila binabanggit? Na-shock pa rin ako sa nangyari. Buti na lang, nakinig ako sa inyo noon. At hindi ako nag-invest sa proyekto ni Shaw. Kung hindi, pareho na kami ng sitwasyon nila. Kung ganun ka nagpapasalamat sa amin, yung gastos sa honeymoon, bakit hindi ka nalang mag-ambag? Sige, ako na ang magbabayad. So, saan nyo gusto pumunta para sa honeymoon nyo? Pinag-uusapan pa lang namin ngayon. Gusto ko pumunta sa Maldives. O kaya okay na rin ang Bali. Kahit saan gusto ng asawa ko, doon kami pupunta. O kaya, pwedeng, sa dalawa. Kung pupunta tayo sa dalawa, hindi sapat ang oras natin. Ngayon, pareho tayong nagmamanage ng kumpanya. Totoo iyan. Pwede ko ipamahala sa iba ang kumpanya. Ako ay makakasama mo na lang araw-araw. Mahal, ang sweet mo naman. Tama na.
Anong ginagawa niyo sa liwanag ng araw? Nandito pa ako. Pwede bang isipin niyo naman ako? Gusto ko ring magkarelasyon. Gusto ko ring magka-girlfriend. Paalam. Sige. Single lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Handa na ang hapunan. Nasaan si Javier? Siya. May inasikaso siya at umalis. Yang bata. Sayang naman at namimiss niya ito. Ngayong araw, nakahuli ako ng maraming isda. Kami lang dalawa ang makakapag-enjoy nito. Eksakto. Mahal ko ang isda. Higit sa lahat. Tara na. Halika na, pumunta ka rito. Ito, maupo ka. Akala ko mahilig ka sa isda. Sige, kumain ka na. Salamat, tatay. Mahal, ano ang problema? Wala lang. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Wala lang akong gana kumain itong mga nakaraan. Baka nakahawa ako ng sipon dahil sa pagbabago ng panahon. Ikaw, hindi ka naman buntis, di ba? Diyos ko. Ngayong nabanggit mo, 2 buwan na simula ng huling regla ko. Magiging tatay na ako. Salamat, mahal. Kumain ka ng karne. Ito, kumain pa ng kaunti. Simeon, mabuti na lang. Hindi kita na-miss. Tulak! Tulak! Binibining Sofia. Mas malakas! Tulak! Magiging maayos siya, tatay. Okay na siguro ngayon. Maghintay muna tayo. Magiging maayos ang lahat. Siguradong magiging maayos. Tulak! Tulak! Mas malakas na tulak! Tara! Malapit na lumabas! Bakit sobrang sakit ng manganak? Magiging maayos ang asawa ko. Pagkatapos nito, hindi na tayo magkakaisa pa. Bakit ang tagal? Lumabas na. Binabati kita, Simeon, Ginoong Garcia. Si Binibining Sofia ay nanganak ng triplets. Triplets? Salamat, Doktor. Ang sanggol ay kamukhang kamukha mo. Ang anak ko, nasaan ang asawa ko? Mahal? Nasaan ang mga sanggol? Dito lang. Tingnan mo. Mahal, ang galing mo. Palagi kitang mamahalin at aalagaan. Hindi na kita hahayaang magdusa pa.